Ganyan ang eksplanasyon ng korupsyon sa flood control. Panoorin nyo. Ano ang sheet pile, kung paano kalalim, paano ang taas. Kasi yun ang nagdala ng flood control yung mga sheet pilings. So siyempre, kung makatipid ka ng mga kahit 2 feet, 3 feet, or 2 meters, 3 meters, naku, grabe ang laking pera niyan. Di ba? Tsaka yung makikita mo sa taas, level. Pero yung nakabaon sa ilalim, ay siyempre, kasi wala naman talaga nag-check doon sa ilalim Yung pagbaon, wala na mag-check kasi may tubig, tsaka may mga lupa na yan. Hindi kagaya doon sa building, pag chinecheck yung building, makikita mo talaga kung maliit ang bakal, kulang sa bakal, kung hindi nasunod yung standard. Itong sheet pilings kasi talagang bumabaon. Panoorin nyo yung explanation niya. Panoorin nyo. Ganito raw dinadaya ng mga contractor ang flood control projects. Isa to dun sa mga modus na ikinuwento sa akin ng isang source na humiling na panatilihin namin siyang anonymous, pero may ganito na rin ang nireport si Senator Ping Lacson recently. So isa sa paraan ng flood control ay yung paggawa ng dike o yung pinapataas yung hangganan ng ilog on either side o yung riverbank para mapigilang umapaw yung tubig kapag malakas ang ulan. Ginagamitan niya ng tinatawag na steel sheets o sheet piles bilang reinforcement. Sabi ng source namin, nasa 9 to 12 meters ang standard na haba ng bawat piraso ng sheet pile, depende dun sa lalim ng body of water na gagawa ng pader. Sabi ng source namin at sabi rin ni Senator Lacson, minsan daw sa halip na 6 meters yung bahagi ng sheet pile na nakabaon dun sa riverbed, ginagawa ng contractor na 3 meters na lang. So imagine nyo na lang na itong mga popsicle stick na to ay yung steel sheets o sheet piles. Okay, so try natin visualize using these brownies as a model. So let's say, instead of 9 meters, they make it, for example, 7 meters. Ayan. So let's cut that part. Okay. So, shorter siya, for example. Ayan. So, pantay sa taas. Pantay siya sa itaas, but sa ilalim, mas maiksi yung part na magsisink sa riverbed. Yung ilulubog nila. Yung sheet piles pa naman yung nagsisilbing pinaka-core ng structure. Siya yung nagde-determine ng stability. It's meant to prevent the collapse or yung pagguho ng structure, especially since matubig nga yung area. So as you can imagine, the resulting structure kapag dinaya yung lalim ng baon ng mga sheet piles, medyo questionable yung stability niya. So paano to nakakalusot? Yung mga road projects kasi o kaya mga building, madaling i-inspect yun kasi nandyan lang naman, di ba? Madali lang puntahan at kilatisin. Pero itong mga to ay nakalubog sa tubig at hindi lang sa tubig, dun pa sa riverbed, sa ilalim ng ilog. So far wala pa namang naka-figure out ng paraan para sisirin at halukayin yung mismong riverbed to inspect kung tama ba yung haba ng nakabaon na sheet pile. So imagine, tayong taong bayan, we're paying for 9 to 12 meters for every sheet pile, and then what we get is only, at best, 6 to 9 meters kung talagang minus 3 meters nga yan. To be clear, may iba pang paraan kung paano dinadaya ng mga unscrupulous contractors yung mga flood control project. Next day, meanwhile, at the cross. So ito naman yung top 15 contractors, Legacy Construction Corporation, Alpha Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, AGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builder Incorporated, Caterways Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporated, Hightune Construction and Development Corporation, Triple and Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LR Tackle Builders Incorporated, Road Edge Trading and Development Services. Grabe, no? Grabe. Ito yung manakuha ng mga flood control. Good luck. Kaigit na.